Mga kaibigan, magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa may kanto ng Lacson, kanto ng Taft Ayala Avenue. At so nandito po at may event po mangyayari dito. Dito na po si Senator Bongo, mga kaibigan. Nakita nyo. Hinihintay lang po dating ng ating mahal na Yormes po, mga kaibigan. Wala pa. Wala. Sana lang. Susunod ka. Susunod ka. Hindi tayo makapasok kasi yun nga, may programa pa mangyayari sa loob. So dito lang tayo sa labas. Again, magandang umaga sa lahat. I am Dr. Caroline Esteban Garcia, ang chair po ng Department of Family and Community Medicine. So mga kaibigan, ikukorek ko lang, no. Last sabi ko kanina, yung library. Ito pala yung dating library. Nakatabi lang pala ito ng library. Kale.
sa ating national anthem. Tikas mo talaga. Maraming morning. Okay ba? Alam ko na yun. Na patuloy na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan, mga proyekto ng PGH mula sa mga Manileño. Honorable, let's go. Mag-usap. Morning. Po kayo. Magandang umaga po at welcome back to Manila. Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Manila. Name it, kahit lamay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng aming mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa kilometer 0. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noon na Senator. And we are on behalf of the people of Manila. Thank you very much sa inyo. Thank you. Ating partner, makasipag, Doc Gab. Totoo po yung isang pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi siga kahit gabi pwedeng i-text. So, kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays in the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I'm happy and to our fellow Manileños, ito yung totoong konsepto. Kapag iisang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programa, I think, magiging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan. Mano pa sa may mga sakit. And this is our own little way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Basta ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest? And beyond. Literally and beyond. Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. That's where your city government is going. That's where your city government is going to spend every single cent. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life. If we have roof, those who doesn't have, or mga mahihirap nating kababayan, maayos, matiwasay na bahay, as you have heard about Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. These are 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, and the Basay community townhouse. And we're going to build, again, this coming first quarter of the city, of the 2026. So, kami excited. May kabulungan kami ni Jack kanina. I'm praying. Sana maging successful. I'm praying because
with that success today, ni Awa ng Diyos, marami pang buhay ng madudugtungan ang UP PGH. Ang PGH itself as an institution will now be, imagine yourself, only God knows who's going to live or die. But you have now a tool, knowledge, practical experience na makapagdagdag ng buhay ng isang tao. Mailagay siya sa malusog na pamumuhay. Kaya to the PGH community, rest assured that you have a city government of Manila will work hand in hand with you. And thank you in advance. Kasi nag-umpisa na tayo doon sa aming sa hospital ng Maynila. Marami na kaming kasi ang Maynila President Kat, ang Manileño, Presidente daw, Presidente. Ito yung mga din kung dapat nagpe-Presidente. Yung mga Manileño maraming may minahal. Sa dami ng minahal nila, nagpara mga puso nila. Kaya dudugtugin namin yun with your help, with science, equipment, and skills, and medical professionals. I'm really excited. Really excited to unclog PGH, to unclog Heart Center. But there is local government unit who also investing in the same way that the national government hospital is doing. So, kapag nagtuloy-tuloy niyan, wala nang maiiwanan. And alam naman natin, yung mga ganung klaseng senaryo ay mga life-threatening situation ng mga kababayan natin. So, kaya thank you very much. Huwag niyo kami pabayaan ni Director Padilla. But rest assured, we are really, despite of cash strapped kami, despite of all the problems, kapag hindi naman mauubos ang problema. Kaya lang, mas marami yung pangarap namin kaysa sa problema. Kaya we are always focused. We don't want to be disturbed by noise. And patuloy kami mamumuhunan sa aming mga bahay pangkalusog. And today, we are grateful to Senator Bongo na kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na yun. And maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due for supporting this program of PGH. In our own little way, dito, manawa na kayo dito. You can use it as long as you want. That may at least ease and give level of comfort to our patients. Especially, it will save some economic challenges of our constituents. And maybe those people who will come in and out of Manila because PGH is the best. They go to PGH. But later on, pag tinuruan nyo kami ng tinuruan, mga doktor, baka naman, magbubuti kami, gagalingin kami, masaya na kami maging pangalawang magaling. Because the more, mas sumahaba ang kamay natin, mas marami tayong mayayakap. And that's, I think, the concept of public service. National and local, in synchrony, towards a particular common goal, which is public healthcare services. Ito ang nila. So, sa aming mga partners, sa mga gustong mag-donate, i-direction na nyo rito sa Baray Linga. Dito nyo nadalhin. Huwag kayo magkalala. Ako, sigurado ako, pag nag-donate kayo sa PGH, may kalalagyan. Ay, for one, testigong buhay. Talagang masisino at mainam na ginagastos. Sa mga mabubuting may puso, mabubuting puso,
na nakikinig at manonood. Welcome kayo sa PGH. Medyo pa-slice naman kayo ng kaunti. And let's be man for others. Like, Father, sama ba, may sinabi sa Biblia, let your light shine for the greater glory of God. Tama ba yun? Ayun. Pasensya ka na in English. But again, I am happy and grateful to PGH, the Pangulong Duterte, the Senator Bongo. We're happy to be partner, and rest assured, in the coming days, weeks, and months, for years, as long as I'm here, huwag kayong pag-alanganin na katukin kami, kasi kami ni Padilla, hindi kami mahiyang katukin kayo. Magandang araw, pagpalainawa kayo na itong bayan. Maraming salamat po. Sa ating mabuting Mayor Isko. Okay, so at buong ipakilala ang isang dedikadong lingkod bayan na nagseserbisyo para sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 2 dekada. Nagsimula ang kanyang panunungkulan sa pamahalaan noong 1998 bilang Christopher Kuya Bongo. Maraming salamat po. Kindly sit down. Unang-una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po pwede ko ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gab Ligaspi. Palapakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gab. Laki pong respeto ko sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At katulad ng SPMC sa Davao, nagiging kompleto na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko nandito rin po sa PGH to. At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-oopera sa Villari Adricia. Yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with Medical City noon, yung mga doctors na naawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot, dahil ang mahal po rito at yung alam mo, pag ikaw yung magulang, maghahanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon masaya po ako na sana po ituloy-tuloy po ito na meron na pong kakayahan dito sa ating bansa. Hindi na po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya kung ano po pwede itong maitulong sa inyo. At gusto ko rin pong pasalamatan ang ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan, 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong sunog, madaling araw, pinupuntahan namin, may patay, binibisita namin. At sobrang matulungin po ito at masaya po ako na siya po muli ang mayor ng Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng city government ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang mapuntahan. Sa lahat po ng, of course, Dr. Maricar Sabiniano, coordinator po ng Balay Lingap,
Dr. Karin Garcia, Chair po ng DFCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Rowena Fatima Pedrajas, Dr. Kasha Ingada, Dr. Edalberto Garcia, Dr. Dorothy B. Ching B. Ang Saway, yan po ng rehab po. No? Salamat po Dr. Martha Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Rumani Cordera, Attorney Cecilia Real, Dr. Grace Padilla, Civil Officer, and of course, Father Manilito Ocon. Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon, hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, Mr. Christian Eric Villaflor, Ms. Daisy Manlangit, all doctors, nurses, frontliners po ng UP, PGH, maraming salamat po sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Ka. Naawa kami sa mga noon pa po, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPMC po, maraming nakahilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPMC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirhan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, pinagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UPPGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Balay Lingap, 2019, finally, na-realize po siya ngayong 2025. At meron na hong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa na yung watchers. Alam niyo, kami po mga probinsyano, karamihan po ay walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Ang hirap pong punta rito. Tulad sa heart center na yun. Wala sila, minsan nagre-renta lang po yan ng mga dormitory o mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong Balay Lingap po ang isinulong natin na ipatayo. Meron na rin pong tapos no, sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa na, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Maynila headed by Mayor na naisakatuparan po ito at pinagamit niyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli Mayor Isko, Dr. Rap Legaspi sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Lingap ang pinatayo natin na ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan noong September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na, 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo no? Sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So 6 po yung ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong may patayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan kung hindi tayo po mga government hospital. Tulungan po natin. At proud na po ako bilang inyong senador
sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Gap Ligaspi, I principally sponsored Republic Act 12210, increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang yung PPGH ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health, and vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports, at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking kung sakali, sa may mga na-appoint na Secretary of Health, kami po yung nag-i-sponsor sa Commission on Appointments.